I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Grabe, ang tindi nito ni Marcolita, mga kababayan. Iginigiit niya, no? Na walang sapat na basihan. Ang West Philippine Sea ay sa atin. Yung Insyol. Kasi wala talaga daw. Yun ang ginigiit niya eh. Kaya ang nangyari, mga kababayan, talaga namang pinapanindigan niya. Bakit kanyo? Ito basahin ko sa inyo. Matindi ito. Walang kwentang senador. Bakit? Alam niya ba ang totoong istorya sa sa area na yan? O ano bang basehan ni Marcolita? Mga kababayan, ang sarap makipagdebate dito, no? Kung ibig sabihin, ang sarap makipagdebate sa taong ito, yung talagang taong may sapat na kaalaman tungkol dyan sa soberenya natin. Sabi dito mga best, shout out sa mga Marcos Lily supporters, Filipino and OFW. Sabi po dito, basahin ko sabi po ng Impact Leadership guys, wala po talagang malinaw na coordinates. Marcolita skip vote on law defining Philippines Maritime Zone. Wow, hindi siya nabumoto guys. Grabe. Tindi mo. Pilo ka. Senate Deputy Minority Leader Rodante Marcolita, who recently claimed there are no clear coordinates defining the West Philippine Sea, yan, which is WPS, and the country's exclusive economic zone, which is an EEZ, did not vote on the landmark Republic Act RA number 12064 or the Philippines Maritime Zones Act, which formally declares and defines the Philippines Maritime Zone according to the House records. Marcolita made the claim on the Monday, January 26, echoing his earlier position as a former Sagip party list representative that the term West Philippine Sea was allegedly fabricated and had no basis in maps despite its own long-standing recognition under the United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, Administrative Order Number 29, 2012, and RA 12064, enacted in 2024. What the hell? Wow. Kung ganun ang pananaw niya, bakit ipinaglapan ng bansang Pilipinas? So, ibig niya sabihin, siya ang pinakamatalino at bobo ang mamayang Pilipino. Even the president. Even the past president. Diba mga kababayan? So, ibig sabihin, siya ang pinakamatalino. Alam na alam niya. Tayong lahat at bobo. Diba? So, ang datingan talaga, fabricated daw yung mapa na kiniklaim natin na sa atin. Na kung tutuusin, hindi dapat dahil wala naman talaga, sabi niya. Di ba? What? Ano nangyari kay Marcolita? Guys, I'm not a lawyer Base kasi doon sa mga napanood ko at napakinggan ko. Alam nyo naman yun eh. Ano naman po guys yung nanalo tayo noong 2016? Ano yun? Diba? Diba? Ano yun? Bakit ipinagkaloob sa atin, mga kababayan, ang Pilipinas ang nanalo sa kaso? Natalo ang China. What is all about? Ano yun? Ba't ganun? Bakit pinagpipilit ni Marcolita? Wala talagang West Philippine Sea. Wala tayong karapatan na mangangkin kasi wala naman daw talaga sa mapa. What the hell? Tindi naman ito. Was allegedly fabricated daw. So, ibig sabihin, gawa-gawa ng bansang Pilipinas yung West Philippine Sea. Parang gawa-gawa lang.
tulad doon sa ginagawa ng ng China dyan, nagtambak sila ng mga buhangin, na gumawa sila ng fake na islands. Sana nga lumubog yan. Anong palagay nyo guys dito? See? Sabi niya pa nga dito the Philippines Maritime Zone Act, which formally declare and defines the Philippines Maritime Zone according to the House records. Yes. Obvious ba? Pinagtatanggol ni PBBM yan sa international forum, sa mga lakad niya, sa mga summit, kung saan pa. Bakit ganun, guys? Ano nangyari kay Marcolita? My goodness, OM goes. Kaya ba hindi siya pumirma? Kasi nga wala talaga. Sino kaya ang pwede makipagdebate dito? Para lang sa ganun masupalpal. Diba? Wala po talagang malinaw na coordinates kung ano ba talaga ang pinaka-area ng ating West Philippine Sea. Diba, hindi ba sapat na sa mapa po yun? Even doon sa old mapa na pinipresenta ni Velarde kay Pangulong Marcos doon, makikita nyo doon guys, mayroon akong video yan 2 years ago. Makikita nyo doon sa Velarde map, kitang-kita doon na talagang West Philippine Sea ay sakop po ng Pilipinas po, yung lalo na po yung Ayungin Shoal. Nando po, makita nyo doon sa Velarde map guys, malinaw na malinaw doon. Paano nyo naman masasabi yun? Diba? Hindi mo malaman kung saang area ang pag-aari ng Pilipinas. What the hell? Ayun na nga yun Kaya nga, diba guys, kaya nanalo tayo sa UNCLOS? Kasi nga malinaw na sa atin po yun, sakop ng economic zone natin. Ano bang pinagsasabi ng Marcolita? My goodness, hindi ko alam to guys, pero ewan. Sabi po nang nagko-commenting na nyo, as a senator of the Filipino people, he should find and exhaust all means to take side and defend what is ours, not float the flows that me favors a foreign power over our sovereignty. Yun ang masaklap guys. Yun po ang nakakalungkot, di ba? Nakakalungkot po yun. Di ba? Dapat nga, mas i-explain mo yan sa bansang China na yung West Philippine Sea ay yung insure sa atin pag sakop ng Pilipinas. Bakit parang pinufufush niya na walang malinaw? Ano yun? Bakit natin ipinaglaban yan kung walang kalinawan? Kung saan area, di ba? Ano yan masasabi yun? My goodness. Mas magaling siya sa kay Pangulong Marcos Jr. So, ibig sabihin siya lang pinakamatalino. Bobolat ang mga Pilipino. What the hell? Diba? My goodness, grabe yan to. Sa tingin parang pinagtatanggol niya pang China. In my own opinion lang guys Nung nakaraang attorney to ng mga Diskaya. Ngayon attorney ng mga attorney ng Diskaya. Tapos ngayon attorney ng China. Nakakalungkot. Mismo kapwa mo Pilipino, pagkakanulo ang sariling bansa. Campaign donor niya siguro ang China. Proof at the reason niya ayan, na dapat wala ng Duterte senador next election. Yan, kasalanan din po ng sambayan ng Pilipino. Bakit binuto nyo? Hindi ko binuto yun, Ako naman ibubuto, alam ko naman, hindi maka Pilipinas yan. Duterte naman talaga yan. See? Proof at the reason yan. Ang dapat, ay nako guys, please, parang awa nyo na sa bansa na ito. Wag na po tayong, bumoto. Malinaw naman ang nakalagay sa UNCLOS na ang EEZ, 200 miles from the baseline has the right to explore, exploit, and manage the marine resources at kahit saang bansa wala namang bakuran diyan. Nakagaya ng bahay nyo. Ayaw mo lang talagang intindihin. Kagaya ng hindi mo pag-intindi sa Omnibus Election Code
na inutos na doon ilagay ng campaign donor ay hindi mo rin ginawa dahil sa sarili ka. Donor, hindi mo rin ginawa dahil may sarili kang paniniwala to break the law. Yes! Even the law, mga kababayan. Eh, diba? Ang ibig niya sabihin dito, diba nagsumite ng mga tawag dito, SALN. Magkano sinumite niya? 51 million ang pera niya. Oh, pero hindi niya nilagay yung campaign, yung campaign donor niya. 100 plus, ano yata yun? Million? Anyari, saan galing yung pera niya? Yun yung ibig sabihin. Oh, kaya nga ito mahirap pag binoto natin itong mga ganitong tao sa matataas na opisyon, sa mataas na posisyon, sisirain nila ang mismong batas, guys. At may gagawa sila ng sarili nilang batas, sa totoo lang. Ay, nako. Sila ang batas, hindi ang batas ang masusunod, guys. What the heck? Tama naman yun, guys. Grabe. Sa UNCLOS na lang sabi ko, paano tayo nanalo, guys? Kung hindi naman talaga malinaw ang nakalagay doon, sakop ng economic zone ng bansang Pilipinas, yung Ayungin Shoal. Yung West Philippine Sea, anak ng kwago naman, Matindi ito, learn and lesson sa atin talaga. Pumili tayo ng tamang kandidato. My goodness, kawawa tayo. CCP, Senate Spokesperson, makapili. Binabanatan siya ng mga citizen. Maybe he was sleeping. Minsan serious ako, guys. Pagdating sa comment section, ay nako, hindi na. Natatawa na ako Sabi niyo, maybe he was sleeping when geography subject was taught during his school days. Ay, baka nag-cutting classes yan. O talagang sadyang walang alam. Di ba? Nagbulag-bulagan lang. Alam nyo, guys, ito si Marcolita, patay mali. sa totoong story ng Pilipinas, guys. Ano ba yan? Ay, natatawa talaga ako. Kumahay ng abogado ito kaya nga ay ewan. Kung mahinang abogado ito, sabi ni Justice Carpio at Asconas, at mahinang senador ito, ano ang tawag sa mga bumoto sa kanya? Hindi kaya mga panatiko na hindi na nag-uusisa at nag-iisip? May na-file na ba siyang bill? Ano yun? Ay, ewan ko. Palagay ko wala. Walang bill. Kahit si Padilla, wala Di ba? Ay, nako. Ewan ko na lang, guys. Kaya mababa ang sabi nga ni, ang tingin ko doon sa sinabi ni dating Associate Justice Carpio, mababang dekalidad na abogado si guys, si Marco Bica. Kupal talaga kapag cool. Ay, naku, naloka ako. Ngayon kilala na natin yung binoto noong last election. Yes. Ay, ewan ko. Sabi niya, tagubong abogado itong si Marco Bica. Yung pagkapanalo natin sa UNCLOS, yun na mismo ang nagbibigay ng coordinates. Ang wala yung faking claim ng 9-dash line na invalido na sa desisyon ng UNCLOS. What the hell? Kaya nga, guys, di ba? Ewan ko ba? Ano bang palagay ko sa South China Sea ang sinasabi niyang coordinates, guys. Hindi niya alam kung saan malinaw. Kasi hindi niya na talaga inaalam ng mabuti. Baka walang malinaw sa kanyang kaisipan.
Ilang taon na ba si Marcolita? Ba tumatandang paurong ito mga kababayan? Hindi marunong mag-usisa. Naloko na. Ay. Baka baka ang kalaman niya, baka pinulot, baka nakuha niya lang sa bandang Quiapo. Ay, nako, naloko. Ayan, mga netizen na yan, guys, ha. Expelled him being senator in PA Agoy. Pero yung 9 dash line ng China, tanggap niya. Tumpak! Oh my goodness. Ganun man. Pag pinakikita, yun, siyang hinahanap. Di lang siya titingnan o kikibo. Pero, siya naglatag ng mga tanong ukol dito. Kakakasuka sa totoo lang. Abla ang kaya. Yes, tama. Ay, nako. O, diba? Tingnan nyo yung itsura ni Marcolita, kaharap yung Chinese ambassador. Aba, super happy ang muka. Hindi na. Tingnan nyo, guys, oh. Tao, ganda ng ngiti ni Marcolita, kasap si ambassador Chinese, oh. Yo! Pero sa loob ng Blue Ribbon Committee, hindi mo madrawing yung mukha niya. Ang grivold. Ay, nako. Ewan. So, yun, mga kababayan. Ano po ang masasabi nyo dito kay Marcolita? Marcolita. Ano pong balang musga? Komento, follow, and likes. Thank you guys for watching. Bye, bye, bye. And babush. God bless Philippines. There's more, mga kababayan. Bye, guys.